Iginiit naman ni Vice President Sara Duterte na hindi siya magre-resign sa kabila ng mga panawagan daw ng ilang kongresista na magbitiw na lamang siya dahil sa hindi naman niya pagharap sa pagdinig sa Kamara. Yan ang pampagising na balita ni Elaine Fulgencio. Aalis dito dahil nilagay ako ng mga tao dito believing that I will work for the country, and that is what we did. We worked. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto bilang pangalawang pangulo ng bansa. Kasunod ito ng pahayag kahapon ng ilang kongresista na mag-resign na lang si VP Sara kung hindi na raw siya interesadong gampanan ng kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Dahil yan sa hindi niya pagdalo sa pagdinig ng Kamara maging sa plenary debate para sa budget ng Office of the Vice President. Hindi naman kasi ako sasagot sa Young Guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin, hindi sa isa or dalawa na tao. Sinabi yan ni VP Sara sa isang biglaang press conference kanina. Giit niya, hindi na siya magpapakita sa anumang pagdinig sa Kamara. Wala naman daw kasi itong sapat na basihan at wala rin daw sa batas na obligado siyang humarap. Sa budget deliberation ng Senado na lang daw siya dadalo. In aid of legislation lang ito at hindi naman ito prosecution or investigation. Ibig sabihin pwede humindi ang tao, di ba? Kasi ayoko sumali sa pag-craft ng legislation nyo. Bakit niyo ako pipilitin? Di maghanap kayo ng ibang resource person. Kumbinsido raw siyang pakululang ng Kamara ang mga pagdinig para patalsikin siya. Actually, kung mapapansin nyo, hindi ako nakikipag-usap sa kanila. Nakikipag-usap lang ako kay Zaldico at kay Martin Romualdez. Gusto nila mag-impeachment, diba? So apparently, pakiramdam ko at sa tingin ko sa mga nangyayari, wala silang kaso for impeachment. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes, is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang papalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Ayon naman kay House Speaker Martin Romualdez. Well, we'd like to very much see the Vice President, but she is elected to absent herself, and she has sent us letters explaining why. But of course, we would most appreciate her presence. Hindi nakadalo sa plenary debate si VP Sara noong Lunes. Sabay namang kumalat online ng mga litrato ng bise habang nasa beach sa Calaguas Island. Una nang sinabi ng OVP na paninira at fake news ang balitang nasa beach ang bise habang tinatalakay ng Kamara ang kanyang budget. Base naman sa report ng PNP Bicol Region, September 21, Sabado, nang mag-check-in sa I Love Calaguas Resort si VP Sara. September 23, Lunes, araw kung kailan ginanap ang budget deliberation, 6:28 AM pa lang ay nag-check out na sa resort ang bise. Ibig sabihin, totoong wala na siya sa beach ilang oras bago nagsimula ang budget deliberation, bandang 10:00 ng umaga. So tama din ako. Walang budget hearing na nangyayari at 6:32 AM. Walang congressman magigising 10 AM. Nandun na kami sa Vinson's poblasyon. Umiikot na kami doon sa iba't iba nilang landmarks sa Vinson's. Nag-ikot daw ang bise sa mga historical landmark at cultural heritage ng Camarines Norte. Bumisita rin siya sa mga barangay para alamin ang problema sa access sa medical care at problema sa kuryente at tubig. Sa video namang nakuha ng News 5 sa talumpati ni VP Sara, lumalabas na alam niyang hinahanap siya sa Kamara. Hinahanap nila ako doon ngayon sa House of Representatives kasi pinag-uusapan nila ang budget ng Office of the Vice President. So pakisabi na lang nandiyo ako sa inyo. Sabi ko sa kanila, binibigay ko na yan sa inyo kung anong gusto niyong gawin. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.